Father, no? At salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga. At dumaan naman ulit nakita yung ng pamilya ng Stanley, ha? Stanley, yung pamilya. At ibisita rin po tayo mula sa Gating. Alright, tapusin niyo yung bago sa John chapter 5. Barat mo na John chapter 5. Minsan po ay discuss ko sa inyo that Jesus is the door of the truth, the resurrection. Ngayon po ng umaga ay ibig kong ipakita that Jesus is our great physician. John chapter 5, verse number 1 to number 9. John chapter 5, verse 1 to number 9. At i-share niyo po ang Bible nyo sa ating mga katabi. At maya-maya po ay makikita niyo po sa Tagalog yung ating yung Tagalog sa ating po screen. Tingnan niyo po naman. At pag binasa po dito ay ibig ko po na sasabayin niyo po ako ulit. No? John chapter 5, verse number 1 to number 9. Nandiyan na po kayo? Verse 1 to 9. Magkaroon tayo po muna ng palitan pagbasa. Ano po? John chapter 5, verse 1 to number 9. Verse number 1, after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Man was there which had an infirmity 38 years. The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another stepped down before me. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Lord, ako'y tulungan mo po, mahal ng Diyos, sa paghahatid ng iyong buong salita. Aking dalangin na ng Diyos ang iyong kapangyarihan ay sumaaking muli, at ako po muling gamitin. Mangusap ka sa mga anak mong narito, mangusap ka sa lahat, Panginoon, nabigay ka po ng mahalagang mensahe po sa kanila. And Lord, I pray na ngayong umaga, ang lahat ng ito po'y makapagdulot ng karangalan, kaluwalhatian, kapurihan sa iyo. Salamat na ng Diyos na kami mo yung pinakinggan at gumagawa ka po sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, tiyakin dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, Jesus the great physician. Now, isang bagay na mahalagang ating tatandaan, ang aklat ng Juan ay simulat sa kanyang layunin, to exalt the person of Jesus. Yung kanyang layunin, itaas ang persona ng Panginoon Kristo, kung sa ganung paraan ay ang tao ay manampalataya sa kanya at maligtas. In John chapter 20, babalik tayo ito. Ibig kong ipakita po yung theme or purpose ng book of John. Now, chapter 20, 30 to 31. Nakikita niyo po ang purpose ng aklat ng Juan. John chapter 20, 30 to 31. Bakit ang book of John ay nasulat? Ano ang dahilan? John 20, 30 to 31. Alright, nandiyan na kayo lahat? Verse number 30. Alright, ano niyo? Okay, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Number 31, but these are what? Yes. Ngunit ang mga ito'y nasulat. Ano yun? Yung book of John. Nakinig po ako? But these are what? Makalakas? Ano yung written? Yung book of John. You see? Ngunit
Ngunit ito'y nasulat upang kayo ay magsisampalataya na si Jesus. Ay what? Ha? Ang what? O hindi po, that Jesus what? The Christ. Ito nyo? It is it? O bakit nasulat ang bukod dyan? Ha? Upang kayo ay magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Is it that word? Okay, now, before Christ, ano na una? Yung believe. Nakatingin po? Nakatingin po? Yung believe. Nakatingin po kita na ang saving faith ay produkto ng salita ng Diyos na nasulat. You see that word? So kung walang Bible, walang pananampalataya. But these are written that you might believe. You see, amen? Ang tao ay meron na mere belief. Hindi yung nakakapag-save. Ang nagsasave is what? Yung saving faith. Ang saving faith ay produkto ng salita ng Diyos na sulat. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Oh, amen? So ang word dyan ay nasulat upang kayo magsisampalatay na si Jesus. Siyang central message. Second, He is the Christ. Christ is what? The Messiah na hinihintay ng mga Hudyo malaunang panahon. Amen? Amen? At yung Jesus na Messiah, He is the Son of God. Ang pati mo din. Now, kung siya yung Son of God, sabihin, He is God. Are you with me? Amen? Now listen, hindi basta Son of God, kundi He is God. And thirdly, hindi siya maliit na God, kundi kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. Alright? And then what? And that believing at sa inyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Anong kasi yung buhay na yun? Eternal life. Amen? Everlasting life. Amen? Buhay na walang hanggan. Nakikinig kayo? Amen? Ito yung katiyakan ng langit kung buhay ka ng buhay. Ha? Amen? Now listen niyo po rin. But the question is this, are you sure 100% na pag binawi ang kanilang buhay, sa langit ka pupunta? Kaibigan, kung wala ka pang katiyakan ng kalangitan, ito ang mensahe kailangan mo ngayong umaga. Amen? Si Jesus ang Kristo. Ang Messiah, ang Diyos na nagkatawang tao. Okay? Upang magdusa, mamatay, ipako sa krus, malibing at muling mabuhay. At kung ikaw'y manampalataya sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa Kanyang pangalan. Yun ang katiyakan ng kalangitan na hindi maibibigay sa iyo ng anumang religion o anumang church. Listen carefully, walang church o religion na makapagdiligtas ng kaluluwa. Wala. Walang makapagbabago ng buhay mo. Wala. Maging miyembro ka man ng lahat ng nalihim yan. Maging miyembro ka na. Hindi ka pa rin magbabago. Hindi ka pa rin makakadyak ng heaven. Sapagkat hindi ng pag-asa mo, kundi si Kristo na anak ng Diyos na namatay pero muling nabuhay. Upang sa iyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon ka ng buhay sa Kanyang pangalan. Now, in chapter 5, makikita niyo po dito na Jesus presented to us the great physician. Okay? You see, dito, ipinakita siya na siya yung dakilang manggagamot. Dakilang manggagamot na malaon ng panahon na ibig kang alisin sa iyong kinalalagyan at dalhin sa tunay na lugar na siya mong kailangan. Di ba alam niyo siya? Amen? Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin nun? Ibig kanyang alisin mula doon sa kadiliman tungo sa kagilaginalas ng kanyang walagan. Okay, yung ngayong umaga, ating pong tingnan kung paano niya sinagip itong tao ito mula sa pagkaalipin, na siyang ibig niya rin gawin sa iyo ngayong umaga. Kung makikinig ka lamang at kung
tatanggapin mo lamang ang kanyang mga salita. Alright, number 1. Notice verse number 1 to number 5. Sino itong tao ito? Okay, chapter 5, verse 1 to number 5. Okay, nakita niyo po yung verse number 1? Ito po yung kabisitahan ng mga Hudyo. At si Jesus ay nagtungo ng Jerusalem. At doon sa Jerusalem, ay meron tinatawag doon na sheep market. Yung pool, hindi swimming pool ito, kundi doon sa Tagalog ay tangke. Limang tangke ng tubig. Nakatihin po yun? At doon sa lugar na yun ng pool, ito ay tinatawag ito sa wikang Bethesda. Ano yun? Now, Bethesda means what? House of Mercy. Ano yung sabi ng Bethesda? House of Mercy. Yung Bethel is what? House of bread, di ba? Ang Bethesda, house of what? Mercy. Kita mo? Andun, okay? At kaya ito, andun yung limang tangke ng tubig. At nakalagay dito, nakahandusay ang napakaraming tao na may karamdaman. Nakatihin mo yan? Nakahandusay. Anong klaseng karamdaman nandun? Mga lumpo, paralitiko, bulag. Basta mo naghihintay na sa pagkilos ng tubig. Nakatihin mo yun? Sapagat, anong hinihintay nila? Anong hinihintay nila? Sapagat mayroon silang paniniwala sa verse number 4. Listen to me. Walang sinabi ang Bible na totoo ito. Wala. Sapagat walang kasaysayan from Old Testament na ganito di ba? Ibalangin. Panahon ito nung paniniwala ng marami na doon may himala. Nakikinig ka sa akin? Doon meron tutupain itong na-establish na pagdawin ko hinipang ay mawala pagkapagit mo. Parang ganun ba? Nakikinig ka sa akin? Ibalangin? Ito po'y tradisyon. Ngayon, kung may kumaling man, ang sabi ng isang pastor ay psychological. Akala gumaling. Ibalangin ka siya? Can you imagine? Ang paniniwala pa nila, meron doon na nanaog na anghel at lumulusong. At ang unang makalusong din na may sakit, gumagaling. Ang problema, yung una, nakalagay dito, napakadami. Ngayon, paano mo malalaman na may lumusong na angel? Nakikinig ka sa akin? Paano mo naman? You see? Nakalagay dito, malaon ng panahon. Amen? And then, at doon, ay naroon yung isang lalaki sa verse number 5 na matagal na rin nakahandusay doon. Anong sakit niya sa number 5? Verse number 5? Paralyze. Siya po'y paralitiko. Ilang taon na siya paralitiko? 38 years. So number 1, ibig ko makita niya po, the sick man. Alright? At itong tao ito, nakalagay doon sa Bible ay 38 taon na may karamdaman. Siya po'y paralitiko. Alright? Now take note, Christian, okay? This is a picture of a sinner separated from God by his sins. Are you with me? Na anumang sikap mong gawin, ano po? Okay? Ay walang mangyari para mabago siya at makalapit siya sa Diyos. Bakit? In Isaiah 59 verse 1 and 2 sabi ng Bible, okay? Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi, hindi yung kanyang pakinig ay barado, okay? Kundi yung kasalanan mo ang naghiwalay sa iyo sa Diyos. Kaya anuman ang iyong gawin na pag-isikap, hindi ka makalalapit sa Kanya. Ano yung bigay siya? Amen? Okay, maaaring magkumulay siya na okay siya. Okay? But of course, sa panahuli, wala rin mangyayari. Nakikinig ka sa akin? Amen? Nagpapakita that he is miserable. Miserable yung kanyang kalagayan. Wala siyang lakas. No? Wala siyang lakas. No? Wala siyang magawa sa kanyang sarili. Umaasa lang siya na may tao makatutulong sa kanya sa loob ng 30 ages, walang nakatulong
Tingin sa akin? Yan. Matagal ng panahon na sinakahandol siya pero walang nangyayari. Parang may ganun din ng tao. Tingin sa akin. Ulitin ko. Ito, plastic lang ito. Ha? Siguro 20 taon na yung dito. Di ba alam yun? Siguro 20 years na yun dito. No? Baka libong preaching na napakinggan niya. Pero mapahanga nga yung plastic pa rin. Di ba alam yun? And then, ano nga na mangyari? Walang mangyari yun. Okay, wala tuwad plastic dito. Yan, para din yung kotse na kahit gaano katagal sa garahe, hindi magiging tao. Di ba alam? Ganun din ikaw. Ikaw mali-member ng Calvary, ikaw mali-maraming sinisimbahan lugar, no? Walang mangyayari, hindi ka makakatiyang ng kalangitan. Malibang si Kristo gumawa sa iyong buhay. Amen? Marami kang maraming pasukang relihiyon, pero walang direksyon, walang magbagong mangyayari sa iyo. Ibalamin, babalik pa rin siya sa kanyang dating buhay. Miserable po yung kanyang kalagayan. Alright? No, listen kasi mga kaibigan, no? Maraming tao, marami siyang parang ginagawa sa kanyang buhay, no? Pero walang nangyayari. But let me remind you, hindi mo ito dapat baliwalain. Sapagkat ang katotohanan, to live your life without Christ and die without Christ is a terrible thing. It's a terrible thing. Kung umuwi ka na wala pang katiyakan ng kaligtaan. Bakit? Okay. Because there is only one destination sa'yo, and that is hell. Alright? Matthew 25, verse 41 hanggang 46, o 41 and 42. Sundan niyo po ako. Matthew 25 and verse 41. Nakita niyo po? Sabi-sabi nga po tayo, ready? Basa. Kung magkaganoon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan, inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ito ang destinasyon ng taong wala si Kristo sa kanyang buhay. Ito ang mangyayari sa isang tao na namatay ng walang katiyakan ng kalangitan. Ipalagay siya? Na huwag natin kalimutan, ang impyerno ay ginawa ng Diyos hindi para sa tao, kundi para kay Satan at sa kanyang mga angel. Pero kung mamamatay ka na hindi mo natanggap si Kristo, wala kang katiyakan ng heaven, yung impyerno hindi para sa iyo, doon ka rin talaga tutungo. In verse 46, ganyan po, gaano katagal magdurusa ang tao na pag natungo sa kaparusahan? Dahil na, ang mga ito'y mapapanood sa walang hanggang kaparusahan. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ito po yung walang hanggang kaparusahan. Na bakit walang hanggan? Sapagkat ang kaluluwa ay hindi namamatay. Ang kaluluwa ay hindi natutubo. Ito yung walang kamatayan. Alright? So, datapot ang matuwid ay saan? Saan? Pangalawa? Dalawang lugar lang. Wala hanggang parusa sa impyerno o wala hanggang buhay sa piling ng Diyos sa langit. Alright? No, ito na lang ito ay binanggit natin miserable. Miserable. Ano? Sa pagsiglarawan ng tao, wala kay Kristo. Hiwalay sa lahat. Wala siyang magagawa para baguhin ang kanyang buhay. And secondly, disappointed. Disappointed siya. Bigo siya lagi. Pawang kabiguan ng kanyang dinaras. Verse number 7. Sabi ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Verse number 7. Tayo na. The impotent man answered him, Sir, I have no man. I have no man. When the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Kita mo, lagi siyang bigo. Sapagkat sa tuwing ang inaakala niya na may anghel na lumusong, bago pa
sapagat siya'y paralitiko. Alright? Kaya sabi niya, Sir, I have no man. Nakita mo? Nakatingin lamang sa tao. Doon siya nakatingin. Yung magagawa ng tao sa kanya, ganun din. Ganun din ang nangyayari sa maraming tao na wala sa Panginoon. No? Sinusubukan niya ang lahat. Pinapipunta niya na inaakala yung naroon ng kapayapaan, naroon ng kapahingaan, naroon ng kaligtasan, pero wala pa din nangyayari. Bakit? Sapagat anong kanyang katwiran? I have no man. Nakatingin siya sa tao. Let me remind you, mga kaibigan, it takes Christ. It takes Christ upang yung tunay na peace and salvation ay matanggap ng isang tao. It takes Christ. In Psalms 49, 6-8. Psalm 49, 6-8. Alright, nandiyan po kayo? So this is verse number 6. They that trust in their what? In their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is what? Precious. Kita mo? And it ceases forever. Is it? Ang katubusan ng isang nakaluluwa ay precious. At ito po'y mamamalagi magpakailanman. Anong katubusan niyo ng precious? Para iba ko yung dugo ng ating Panginoon Kristo. In 1 Peter chapter 1, 18 to 19. 1 Peter 1, 18 to 19. Peter 1, 18 to 19. Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? 18. For as much as you know. Ready mo? This is Tagalog. Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos. Ready po? Isip. Kausap ng Lord yung kanyang mga tao. At ibig niyang ipaunawa sa kanila na kayo'y natubos na. Alam niyo yan. Liwanag ba? Okay, for as much that you know, na inyong nalalaman na kayo tinubos, hindi na mga bagay na nasisira, ano yun, pilak o ginto, hindi ito ang naging katubusan nyo. Mula sa inyong walang kabuluhan na paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng what? Pakilakas. Pakilakas. Ano magulang? Yung mga ninuno ninyo. Ano yung magulang? Yung mga ninuno ninyo. Ano yung sabihin? Yung mga nakagis na ninyo, yung mga naging pamay ninyo, yung mga dati yung paniwala na nagis ninyo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yun ang mga minana natin. Akala natin tama. Maliwanag ba? Akala natin sa ginagawa natin yun, ang Diyos ay matutuwa sa atin. Ano yun? Pagsisimba, pagmumumunyon, rosaryo, nobina, penitensya, pabasa. Yun ang mga namana natin na akala mo, yun ang makatutubos ng sala mo. Nakinig niyo ba? Namunan ba? Ngayon sa ng Diyos tungkol doon, ito yung parang walang, pakilakas, walang, ano walang kamulan? Walang magagawa sa'yo para mapatawad ka at maligtas ka. Hindi ng katubusan. Hindi ng pambayad. Notice number 19. Pakilakas. Kundi na what? Mahalagang dugo. Kaya ng sa kordero walang at walang dumis sa mga tuwid, what? Ang pakilakas, ang dugo ni Kristo. Yun ang naging katubusan. Yun ang naging pantubos ng ating sala. Yung anak ng Diyos na si Kristo, na bayubay sa krus, pasa ng lahat ng ating kasalanan. Yung dapat ating bayaran, siya nagbayad. Yung parusa natin, siya ang nagparusahan. Yung hindi mo kayang gawin sa iyong sarili, ginawa ni Kristo para sa iyo. Para sa iyo. Siya'y namatay na para sa iyo. At nabuhay muli para sa iyo. Upang sa iyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon ka ng buhay sa Kanyang pangalan. Okay? Na itong tao ito
nakatingin sa magagawa ng tao. Sabi niya, Sir, I have no man. Pero kita mo, lumapit sa kanya si Kristo. Amen? Lumapit sa kanya si Kristo. Alright? So, nakita natin, number 1, a sigma. Number 2, ibig ko makita yung ating sympathetic Savior. Ang ating mahabagin na tagapagligtas. What is verse number 6? Number 6, pwede? When Jesus saw him lie, nakita siya ni Jesus na nakahandusay, at alam niya na malaon ng panahon siya sa ganyong kalalagayan. He said unto him, what? Ibig mo bang gumaling? Nakatinig mo yun? Amen? Nilapitan siya? Okay. Now, don't let me remind you, according to verse number 3, okay, in this day lay a great multitude. Marami doon ang may sakit. Di ba? Marami doon. No? Okay? Pero sa anong kadahilanan na itong tao ito ang nilapitan ng Panginoon? Lumalabas na. Sa dinami-daming nakahandusay na may sakit doon, siya ang pinakakahabag-habag ng kalalagayan. Aliwanag ba? Siya ang nilapitan. Okay? Amen? No, maraming pwedeng nilapitan ng Lord sapagkat multitude, tama? Multitude eh. Marami siyang pwedeng nilapitan, pero sa lahat, ito lang ang kanyang nilapitan. Tumatanong kita, bakit? Bakit sa dinami-daming nakahandusay doon, ito ang kanyang nilapitan? Anong sa palagay yung dahilan? Ano sa palagay yung dahilan? Meron bang mai-offer ang tao ito sa Panginoon? Meron ba siyang kabutihan? Higit ba siya mas mabait kaysa sa marami doon? Higit ba siya kaunti ang kasalanan kaysa sa iba na naroon? Nakikinig sa akin? Tanong mo sarili mo, sa dinami-dami ang tao sa barangay niyo, bakit ikaw naligtas? Sa dinami-dami ng mga kamag-anak mo, bakit ikaw ang narito ngayon? Sa dinami-dami ng mga kapisan mo, kaklase mo, bakit ikaw ang nakakilala sa Lord? Bakit? Mas mabait ka ba kaysa kanila? Nakikinig sa akin? Bakit? Meron ka bang mas magandang buy-offer kay Christ kaysa kanila? Nakikinig sa akin? Tapos ibig ko sabihin, bakit sa dinami-dami ng may sakit silang nilipitan? Yun yung grace. Grace is the unmerited favor of God. Wala namang mayor ng tao ito kay Kristo eh. Amen? Walang ganda o bangon na meron siya. Nakakaiba doon sa dalagang na Lord. Yun yung grasya ng Diyos. For by grace are you saved through faith. Amen? Sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Sa biyaya ng Diyos, ako'y ako. That is verse number 6. Sabi ng verse number 6, ano ang verse number 6? When Jesus saw him, lie and knew that he had been now a long time in that what? In that case, ibig kong makita niyo mabuti nito, ano po? Okay. Jesus knew everything about this man. Naniwala ba kayo? Alam ni Jesus Kristo ang lahat tungkol sa tao ito. Naniwala ba? Inasabi ba? Okay. Jesus saw him and knew what he had been now a long time. Alam niya lahat ang tungkol sa tao ito. Okay, yung kanyang kasalanan, yung kanyang kasamaan, yung kanyang karumihan, pero sa kabilang lahat, pinagmalasakitan pa rin siya ng Panginoon. Di ba namin siya? Amen? Siya ang nilapitan. Dagdag ko ito. Isunod niyo po doon. May mga tao kahit Christian, isang bigla lang aasar ko doon, ayoko sa kanya.
Ang hingin sa akin? Listen. Kung may ugali ng ganyan, na meron kang ayaw ng tao at gusto ng tao, listen, mabuti ang Panginoon. And then, ilagay mo sa iyong isipan itong salita ito. Stop disliking people for what you heard. Kasi pinabalitaan ko dyan eh. Stop disliking people for what you heard. And be grateful, be thankful that God does not dislike you for what He knows. Diba? Bisa madali kang kumampi, may nagkwento na siya, galit ka na rin. Galit ka ito, animal yun. May napakinggan pa, may nagkwento lang sa'yo, galit ka kata. Samantala, kung ang Diyos kaya, ayawan ka, kasi kilala ka naman niya. Nakikinig niya sa akin? Itong tao ito, alam ng Diyos ang kanyang pagkatao. Pero itong nilabitan pa, ito din. Kilala ka ng Lord. Bago ka pa maligtas, kilala ka ng niya eh. At alam niya, magiging buhay mo, hindi ka magiging tapat. Magpapaloko-loko ka pa rin. Ito mo, hindi tignan yung lahat. Pinatawag ka sa lahat ng kasalanan. Binigyan ka ng buhay na wala hanggan. Ngayon, ano naman ang maigaganti mo sa kabutihan nito sa iyo? Amen? Amen? Paminggan ni Lord Supper natin, di ba? Bilang pag-alaala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, alam-alam sa iyo. Darating ka pa mamaya? Dumating ka naman. Amen? Yung nangyari sa kanya, para sa iyo yun eh. Ibig lamang niya, alalahanin mo siya. Kasi alam niya, kinakalimutan mo siya. Kaya sabi ng Lord, this do in remembrance of me. Command yun eh. Amen? Command yun. Okay. You see, higit mong kailangan kaysa sa mga alagad ng Lord. Hindi nila kaya kalimutan ang naganap kay Jesus na nakasama nila. Ikaw makakalimutan mo. Kaya sabi, Lord, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya kamangha-mangha po ito, no? Bagamat alam ng Lord ang lahat sa buhay ng tao ito, yet, inibig pala siya ng Panginoon. At siya kanyang pinagmalasakitan. Notice verse number 6, ano sabi ni Lord? Will thou be made whole? Ibig mo bang gumaling? Amen? Ikaw yung lupong nakaandon. 38 years na siyang paralitiko. Hindi ibig sabihin 38 years old siya. Hindi. Mas matanda pa siya doon. Sa pag-ibig kong makita nyo, sa panahon na makita mo, yung kanyang pagiging paralitiki, bunga ng kanyang kasalanan. Kagagawan niya. Sa verse 40, sabi nun, magaling ka na ha, huwag ka na magkasala. Baka mas malalo pang malala ang mangyari sa'yo. Paliwanag. Kung bakit naging panalitig sa bunga ng kanyang kagagawan. Baka ito dating lasinggero. Adik. Nakikinig ka sa akin? Basagulero. Maliwanag ba? Pero talagang mahabagin ng Diyos. Binigyan pa ng second chance. Amen? Kaya kung ikaw ay dating lukulukot, siguro na masamang tao, save ka na, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Baka mas masahol pa ang mangyari sa iyo. Magtino ka na. Nakikinig ka sa akin? Magtino ka na. Kinahabagan ka na ng Diyos eh. Amen? Ano din siya? Kaya nga sabi niya, kaya nung sabi niya, will thou be made whole? Ibig mo bang gumaling? Ikaw ang ganon. 38 taon nagdurusa, tatanungin ka ba? Gusto mo bang gumaling? Ano sagot mo? Siguro, okay mo. Diba namin? Amen? Alam ba ng Diyos na gusto niyong gumaling? Kaya nga nakahando siya, di ba? Bakit kailangan pang tanungin? Kanina tanong ko, bakit siya? Ngayon tanong ko, bakit kailangan pang tanungin? Nakikinig ka sa akin? Gusto mo gumaling? Bakit kailangan pang tanungin?
Kasi yung lumpo nakatingin sa pool. Kailangan yung kanyang atensyon, huwag ka na doon sa pool tumingin, walang magagalit. Ito yung nagtatanong sa'yo, siya kailangan mo. To change his direction. Amen? Ikaw nagkakaproblema ka sa nakatingin. Nagkakasakit ka, nakatingin ka lang sa doktor, sa gamot na lang. Walang masama ako, nagkakaluminom ka ng gamot eh. Kasi luminom ko ng NyQuil eh. Wala akong gumayon. Wala akong gumayon. Pero siyempre, bago yun, Lord, pagaling mo po. Diba, are with me? Nagkakaproblema kami, pangailangan ka sa nakatingin. Sa pool. Amen? Na baka meron ng engine na lumusong doon, saan ka nakatingin? Saan ka tumatapos? Sino tinatawagan mo? Diba alam mo? Maraming Kristiyano, nakikilaw pa sa iba. Pandesal lang pagkain namin, pero ang palamang, important. Naka-Facebook pa. Anong pakialam ko dyan? Magkapagpit ako ngayon. Anong pakialam ko? May kaaway ako. Anong pakialam namin to? Tapos, banda mo na eh. Pinakikilam mo privacy ko. Anong pakialam sa privacy mo? Ikaw ang naglalagay sa privacy mo. Huwag ka kayo bumayag doon. Amen? Hindi nakagalang-galang ang buhay ng tao. Amen? Gusto mo bang bumalik? Amen kayo sir? Amen? Huwag ka rin umasa sa sarili mo magagawa. Ang kaligtasan, ang pagbabago, ang tunay na kapayapaan, kapahingan ng tao ay pawag na kay Yesu Cristo ang ating Panginoon. Amen? So bakit kailangan pa siyang tulungin? Will thou be made good? Hindi mo bang gumaling? Bakit hindi? Sapagkat ang kanyang focus ay nasa tubig. Diba alam niyo? Sapagkat ang kanyang focus sa magagawa ng tao sa kanya. Thank you, sir. Huwag mong tingnan ang magagawa ng tao. Ang tingnan mo ay ang magagawa sa iyo ng Diyos. Will thou be made good? Paling umaga, magulo pamilya mo. Will thou be made good? Saan ka nakatingin? Yes, Jesus want him to go to get his eyes of the pool and to look on Jesus. Amen? To look on Jesus. Alright? Verse number 8. Number 7. Yes, sir, I am woman when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another stepped down before me. Dapat magtulas siya. 38 taong ka dyan, walang magawa ang puso sa'yo. Walang magawa ang tao. Kaya tumayo si Kristo, sa kanya ka tumingin. Amen? Listen, mga kaibigan. Ilang taong ka na sa kanyang katatayuan sa buhay? Ilang taong ka na sa kanyang pagdurusa? May nagawa ba ang tao sa'yo? May nagawa ba ang mga kabarkada mo, kaibigan mo? O marahil may umaga, ito yung pagkakataon. Kaya para tumingin ka naman kay Yesu Cristo ating Panginoon. At tignan mo naman ang magagawa niya sa buhay. Kaya taon mo ilang taong ka na sa relihiyon? Ilang taong ka na sa iyong sarili paniniwala at opinion? Ilang taon na? Pero wala din nangyari sa iyo. Amen? Kaya ito ang ibig ng Lord. Kaya, will thou be made good? Ibig niyang matutungan ng tao ito, ngayon, tubigin ka sa akin. Amen? At tinan mo naman ang magagawa ko sa iyo. So verse number 8, ay na, Jesus said unto him, what? Rise, take up thy bed, and what? Walk. Number 9, and immediately, the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was Sabbath. Kaya nung matutuhan niya, na kay Kristo tumingin, kaagad, nakatayo siya, nakalakad siya, at yung higaan ng kanyang malaulang
hinihigan ngayon, siya naman ang may bitbit. Amen? Bakit? Sapagat natutuhan niya na tanggapin at sampalatayan si Yesu Cristo nagtuuto sa kanya, rise, take up thy bed, and walk. Ibig sabihin, kaya makikita mo na, okay, all that was required. Anong required lang? Dati-dati ang requirement para gumaling sa sukat, kailangan mauna kang lumusong sa tubig. Kailangan pakiramdaman mo kung yung angel ay nanaog na. Ngayon natutuhan niya, kailangan lang, what? Simple faith. Are you with me? Anong kailangan lang? Simple what? Simpleng pananampalataya. Simpleng tiwala. Ha? At tanggapin mo ang salita ni Yesu Cristo na nagsasabi sa iyo. Amen? In John 3:16, very simple, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang pakilakas, buktong na anak, pakilakas, upang sino pa sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 11:11, okay? Si Kristo, siya'y naparito sa sariling kanya. Ngunit hindi tinanggap ng sariling kanya. Verso, datapot ang lahat ng sa kanya'y pagkatapos, nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Acts 31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at mariligtas ka. Ikaw at ang iyong sabayan. Yan eh? Okay. Romans 10:9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng iyong buong puso na siguring binuhay mula sa mga para ikaw ay mariligtas. Amen? Simple faith. Simple faith. Amen? Hindi sa magitan ng gawa, hindi sa magitan ng pag-alim sa namang kundi pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. In Ephesians 2:89, sa biyaya kayo'y naligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi ng iyong sarili. Amen? Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng magawa. Amen? Amen? Ang problema, maraming tao mas marunong pa sa Diyos. Nakikinig kayo? Maraming tao para bang mas alam pa niya ang kailangan niya kaysa alam ng Diyos. Sinabi ng Diyos, biyaya, pananampalataya. Ang tao, hindi, kailangan mo pang gawin to, kailangan mas marunong ka pa sa Diyos. Nakikinig kayo sa akin? Amen? Amen? Kung itong lalaki dalawang ko ay nangatwiran, bakit ako tatayo? Ako'y lumpo. Nakikinig ba kayo sa akin? Ang sabi ko, rise! Lord, paano kung makakatay? Lumpo nga ako. Rise! Dahil ang baby, paano kung mabibig? Lumpo nga ako. Walk! Paano kung makakalakad? Lumpo nga ako. 30 taon na ako. Yung ang kailangan ko. Nakikinig kayo sa akin? Sabi Lord, ibig mo bang gumaling? Anong sagot niya kanina? Walang sino ng tao na makapagdala sa akin. Nakikinig ko yan? Amen? Kung inakala, okay, gusto kong gumaling, pwede bang buhatin mo ako, Jesus? Ihagis mo ako? Nakikinig ko sa akin? Salamat yung tao, natutuhan niya. Di tumingin kay Jesus. Amen? At kung sabi ni Jesus, rise! Tumayo. Take up thy bed! Wow! Ikaw din yung ano. Amen? Amen? By simple faith and trust. Ha? At tanggapin mo ang salita ng Diyos. Amen? May magyayari sa iyo. Maliligtas ka at magbabago ang buhay. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Bago yung pagbabago, kaligtasan mo muna. Tama ba ako? Naalala ko yung isang member ng Church of Christ.
ang kanyang katwiran ay talagang, kaya bago, paano mo siya tatanggapin kung madumi-madumi puso mo at buhay mo? Hindi siya tatahan kung madumi ka. Kailangan mo na maglinis ka ng buhay mo. Tsaka mo siya tanggapin. Yung katwiran na. Nakikinig kayo? Okay, by works. Sabi ng Panginoon, hindi kailangan ng walang sakit ang manggagamot. Amen? Amen? Yan ang great disease. Siya ang kailangan mo upang talagang malinis ang buhay mo at maligtas ka. Ha? Not easy. Now, and that's the result of faith. Ang resulta ng pananampalataya. No? Verse number 9, tayo lahat. And immediately, the man was made whole and took up his bed and walked, and the same day was Sabbath. Okay? Pero again, ngayong umaga, ano ang iyong kailangan? Napasin po, verse number 9, immediately. Okay? Guhitin niyo po. Saan na ba? Gumuhito mo, and immediately. Kaya niyo po? Hindi progressive, hindi progress. Hindi by step, hindi step by step. Ang kanyang kagalingan ay what? Paglakas? Immediately, kaagad. May umaga, ikaw rin yung umaga. Kung may umaga, mananampalataya ka kay Jesus, tatanggapin siyang Savior immediately. Kaagad, maliligtas ka. Kaagad, may buhay kang walang hanggan. Kaagad, anak ka ng Diyos. Kaagad, aalsin Diyos ang hatol sa iyo. Aalsin ka from death unto life. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Amen, Christian? Now, sa mga saint naman, which is verse number 14. Tayo po na, verse 14. Verse 14. Alam nyo, pagkagaling niya, umalis kagad ang Panginoon. At hindi niya alam kung sino yung nagpagaling sa kanya. No? Nung tinanong siya, bakit ka nakalaman? Bakit bumibig ang higaan mo? Nung po ka, bakit? Ay, merong tao nagsabi sa akin na ako dumay tumayo at bitbitin ng higaan at lumakad. Naglalakad siya. Sinalubong siya ng Lord. Verse 14. At verse number 14. Tayo na. Afterward, tayo na. Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made. Yes. Okay, narito. Magaling ka na. Ha? Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong ikaw din yung aga. Amen? Amen ka siya? Pinagaling ka na sa iyong kasalanan. Tama ba? Pinagaling ka na sa iyong kasalanan. Pinagaling na ang karamdaman ng iyong kaluluwa. Paliwanag ba? Now, anong bilin? Huwag ka na? Yes. Okay. Hayaan mong baguhin ka niya. Huwag mo nang balikan yung dati mong masamang buhay. Ngayon, nakakilala ka na sa Panginoon. Paliwanag ba? Baka lalong masama ang mangyari sa iyo. Ha? Okay? Kaya, again, makibigan ngayong umaga, ano ang iyong kailangan? Ha? Ikaw ba'y ligtas na? Tiyak ka na bang langit ang pupuntahan pagka namatay ka? Ha? Okay? Kung sinasabi mo naman ligtas ka na, anong ba siya kung ligtas ka? Sana, huwag mong akalain sa bakit na butis mo kaya ligtas ka. Sana, huwag mong akalain sa bakit member ka ng church, ay ligtas ka na ba? Si Kristo ang kaligtasan, siya ang kailangan mo. Mamaya, magbibigyan ko ng panyaya, kung hindi mo maligtas, makadyang na heaven, ang magagawa mo lang, itaas mo lang kanan-kanin mo, ipag-pray kita, tutulungan kita. O ikaw na may ligtas na, ha? At nakita mo, kinahabagan ka, kinaawaan ka ng Panginoon, ano naman ang maigaganti mo sa Kanya? I challenge this morning, maging tapat ka sa Panginoon. Maging tapat ka sa Kanya. Amen? Amen? Maging tapat ka. Huwag kang maging convenient Christian. Naku, kailan mo na gusto, tsaka mo siya pupunta. Wag. Maging tapat ka kay Kristo sapagkat siya naging matapat sa iyo. Ha? Amen? Hayaan mong baguhin niya buhay mo. Okay, ibahin mo yung takbo. Nakikinig ka sa akin? Ibahin mo na. Ibago ka na
Bible na new creature. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Yung dating buhay, wala na yun. Lumipas na, bago na siya. Are you with me? Kaya ang saved, bago na na siyang nilalang. Kaya sa bakit siya bago na, meron siyang bagong pagkain. Nakulag ka. You follow me? Meron na siyang bagong hinihinga. Air, prayer. Meron na siyang bagong pinupuntahan kapag Sunday. What? The Church of God. Meron na siyang bagong master. Sino? Si Kristo. Siya ang nasusunod, hindi na ikaw. Sarili mo. Amen niya siya? Tayo natin tumayo. At pamigit tayo ng namin.